What's up mga Oni-chan? Ang videong ito ay tungkol sa Undead Unlock kung saan merong isang immortal na naghahanap ng paraan upang patayin ang kanyang sarili at isang babaeng nagbibigay ng malas. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Salamat sa solid yung suporta. At siya nga pala, kung mahilig ka naman sa mga manhwa, pwede kang manood sa isa pa naming channel na Oni-chan Tagalog Manhwa. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Fuko at Andy sa kanilang quest na ma-achieve ang greatest death ever, dumako tayo sa paglipad kay Andy at sa mga kalaban ng isang malaking fuel truck. Sumabog ng malakas yung fuel truck at napaisip si Fuko kung tumama kaya yun sa dalawang kalaban. Alam niya daw na hindi yun sapat upang patayin si Andy, pero paano naman daw kaya yung dalawa? Ipinakita dito na may dalawang katawang lumipad galing sa pagsabog at nireveal na si Andy iyon at yung malaking robot. Nagulat si Andy na unti lang yung galos ng robot at yung malanding lalaki naman ay hindi ganong nasaktan. Naisip niya na pinotektahan ng robot si Shen. Tumalsik sila sa katabing building at pumasok sa bintana nun. Nag-alala si Fuko dahil 2-on-1 yung labanan na yun at nakakita ito ng isang truck kung saan hiniling niya na makisakay. Sa sumunod na eksena, piniliwanag ni Andy dito na ang mga negators ay nag-negate ng kanilang sariling rules o yung rules ng iba. Kapag nakikipaglaban daw ng negators na ginagawa yung latter, kinakailangan mong ma-figure out ng agaran kung ano yung ninenegate nila. Halimbawa na daw yung higanting robot dito. Bago daw ito umatake ay ninenegate nito yung movement niya. Ang negation daw nito ay baka unavoidable. Si Shen naman daw ay ibang usapan. Wala pa daw siyang masyadong info tungkol dito. Na-constrict daw nito si Fuko nang walang ginagawang special, kaya napatanong siya kung ano yung ninenegate nito. Napagdesisyonan niyang magtago muna at gumamit ng cheap tricks hanggang sa ma-figure out niya iyon at kailangan niya rin daw mag-heal. Habang kinakalikot yung ngipin niya ay may nakita siyang dinamita. Ipinakita dito na may sandamakmak na dinamita na nakalinya sa gilid ng kwarto. Lumalabas na papasabogi na pala yung building na kanilang napasukan. Di nagtagal, sumabog yung mga dinamita sa harap niya at nagsanidin yun ng pagkawasak ng building. Ipinakita dito ang gumuguhong gusali dahil sa pag-detonate ng mga dinamita. Matapos pasabugin nagkomento yung mga tauhan sa chief nila na walang paraan na maaari nilang magiba yung gusaling iyon ng ganong kahusay gamit yung crazy schedule nito. Sumigaw yung mga tauhan na payagan na ang implosion demolition sa Japan at say no to unreasonable deadlines. Nakababa naman na si Fuko sa sinakyan niyang truck at inisip niya na siya din ba yung may kasalanan nun o isang coincidence lang. Agad din siya nagpasalamat sa truck driver matapos siyang pasakayin nun. Lumabas naman sa rubble yung higanting robot at napakomento ito na "There's a level 8 for you." Buti na lang daw ay gamit niya yung suit na gawa ng isang quack scientist, kundi ay gutay-gutay na yung katawan niya. Unless mapapredict mo daw kung ano yung mangyayari, ang unlock daw ay more of a disaster waiting to happen kaysa isang weapon. Kailangan niya na daw tapusin si Fuko, kaso unahin niya daw munang tapusin si Andy. Tinanong naman ng robot kung okay pa ba si Shen at sinabi niya na nasecure niya na yung undead kaya si unlock na lang yung kulang. Bigla namang may nagsalita sa kanyang likod. Lumalabas na yung pinulot niyang kamay ni Andy ay kamay na lang talaga. Pinaliwanag ni Andy na tumatagal ng 30 seconds yung body parts niya kapag napuputol yun. Kinagat ni Andy yung daliri niya at tinuro niya iyon sa robot. Sinabi nito na, "Sayonara, unavoidable." At di nagtagal, biglang pumutok yung daliri niya na parang isang pistol. Tumama yun sa may mata ng robot at pinaliwanag niya na tinatawag niya iyong parts bullet. Ito daw yung bagay na kung saan ginagamit niya ang kanyang regeneration upang barilin ang kanyang half-torn body parts upang gawing projectiles. Piniliwanag niya din na bawat beses na pumapasok yung robot sa attack stance nito, ay ninenegate nito yung kakayahan ng kanyang kalaban na umiwas o avoid. Ngunit sa katunayan ay tinitigil niya lang yung muscle movement once na magsimulang kumilos yung kalaban niya. Pero yung regeneration daw ni Andy ay hindi naman mapipigilan. Inangasan niya yun at sinabi na basahin pa nito yung sarili ng rules. Matapos yun ay merong silhouette na lumabas sa usok at napatanong ito kung ano yung kakaibang tunog na narinig niya. Tinawag din ito yung robot at dito ni-reveal na ang pangalan nun ay Void. Nung nakita ni Shen si Void ay napatanong ito kung paano yung nagawa ni Andy. Nagkomento naman si Andy na, "Kala mo naman sasabihin ko sa'yo." Kung saan sinabi ni Shen na, "Sabagay." Matapos yun, isusunod yun na daw si Shen kung saan tila kinabahan ito at nagpaliwanag na nakuha naman na ni Andy yung seat nito sa table. Sinabi naman dito ni Andy na hindi daw ba nila siya narinig at kailangan niya ng dalawang seat. Naghandang umatake dito si Shen at nagkomento na gentleman itong si Andy. Habang sumusugod iniisip ni Andy na kung ano kaya yung ninenegate nito ni Shen.
Inasar niya rin sa isip niya yung mala Bruce Lee stance nito ni Shen at sinabi na meron nitong opening sa kanyang stance. Sa right side daw nito kaya kinakailangan niya nalang iyong tamaan gamit ang isang sipa. Pagkasipa niya dito ay imbis na kanan yung gamitin niya ay kaliwang pa yung ginamit niya dito na pansipa kaya agad yung napigilan ni Shen. Takang-taka naman dun si Andy dahil sigurado siyang ginamit niya yung kanan niyang paa dun. Napakomento dun si Shen na ang angas nun. Si Fuko naman ay sinusubukang makadaan sa mga tsismosong nanonood sa nangyayari. Pagkatingin niya maigi sa usok ay di nagtagal, nireveal sina Shen at Andy na nagsasabayan. Sinabi ni Shen dito na ang galing ni Andy at hindi niya inaakala na merong taong makakatama sa kanya. Nagtaka naman si Fuko at napatanong na nagkaroon ng kaibigan si Andy, kaya sumigaw ito na wag magpaloko si Fuko doon dahil pinagtitripan lang siya nun. Napansin niyang dala-dala ni Fuko yung katana kaya agad niya iyong pinabato dito. Nung una ay napapatanong si Fuko kung masasalo ba iyon ni Andy, pero nung pinagbadali ito ni Andy ay binato niya rin yun. Umikot-ikot yung katana sa area habang sinasabi ni Andy kay Shen na hindi man niya alam exactly kung ano yung ninenegate nito. Pero yung negation daw nito ay all about opposites. Sinasadya daw nito ni Shen na mag-iwan ng gap sa defenses nito at i-force yung kalaban niya sa kabilang side nun kung saan medyo nagulat si Shen. Nakakairita naman daw yun pero hindi daw ba ay right is left, up is down kapag umaatake siya. Di nagtagal, naglanding sa balikat ni Andy yung katana at sinabi nito na ano naman kaya yung gagawin ni Shen sa atake hindi nito kayang ipari. Napapikit dito si Fuko at sinabi na ang sakit nang nangyari kay Andy kahit tinitignan mo lang. Nung i-swing na ni Andy yung katana niya ay bigla itong napatigil. Napakomento naman si Shen na kahit na split second lang yun, ay nag-hesitate daw si Andy bago siya nito patayin. Sa kabila daw nung nabuhay na si Andy sa mundo ng halos 200 years, ay nag-hesitate pa rin siya pagdating sa pagpatay. O baka naman daw ay ayaw lang niya makita ni Fuko yung ganong side niya. Pero duda naman daw ito na ganon kasoft si Andy. Habang nagsasalita si Shen ay ipinakita dito si Fuko na inaalis ang kanyang gloves. Sinubukang hawakan ni Fuko si Shen ngunit madali lang yung nakailag kaya bumagsak una mukha itong si Fuko. Piniliwanag di Shen na hindi niya i-reveal ang kanyang negation sa kanila pero sasabihin niya daw ito. Hindi daw sila makakatakbo o makakahawak sa kanya. Yung ability niya daw ay gumagana sa kanilang malalim na isipan kaya wala daw sa isa yung pagpalag. Nilapitan naman ni Andy si Fuko at sinigawan nito na bakit bigla itong tumalon. Umiyak naman si Fuko at sinabi na inaakala niyang gagana yon at nagsorry siya. Habang nag-aaway silang dalawa ay tinanong sila ni Shen na sino na sa kanila yung kukuha ng seat sa table. Agad naman at sinabi ni Andy na syempre ay si Fuko na yung kukuha nun at wala daw siyang pake kung dalhin pa nila siya sa lab. Kumontra naman si Fuko at sinabi na hindi pwedeng nagdedesisyon bigla itong si Andy. Nung sinubukan ni Fuko na magdahilan na 10 taon nang pinag-eksperimentohan si Andy, ay sinabi nito ni Andy na hindi naman kakayanin ni Fuko maging lab rat. Wag na daw itong magdahilan at ang pagsubok daw sa pagromansa ng isang babaeng may tama sa ulo ay tiyak na mahirap na gawain at yun lang yung tanging paraan. E paano naman daw kung hindi makakatakas itong si Andy sa lab? Tanong ni Fuko. Wag naman daw mag-alala si Fuko, sabi ni Andy, dahil makakatakas daw siya doon bago ito mamatay kahit na ikamatay niya yun. At wala siyang paki kung uugod-ugod na itong si Fuko at ililigawan niya pa rin daw ito at bibigyan ng gabing hindi nito malilimutan. Matapos yun ay pinaalis niya na si Fuko. Nagkomento naman si Shen na naiintindihan niya at kung gayon daw ay dadalhin niya na si Miss Unlucky. Sumigaw naman ng sandali si Fuko at hinubad niya ang kanyang jacket. Sinabi niya kay Shen na wag muna itong tumingin ng 10 minutes kung saan tinanong ni Shen na bakit at kapag ginawa niya iyon ay maaando niya daw yung negation niya. Wala naman daw paki si Fuko dito. Balak niya daw gawin ang lewd stuff kasama si Andy kaya lumingon na daw ito. Nagkomento naman si Andy na hindi ba ay kailangan muna nitong ma-fall siya kung saan pinatahimik niya lang to. Piniliwanag ni Fuko na dahil sa katawan niya ay hindi niya man lang naramdaman ng kahit sangkusing na romance. Hindi niya alam kung nahulog na ba siya dito o hindi, pero kahit anong rason pa yon, kung merong taong willing lumaban para sa kanya hanggang may dugo na kahit saan, eh hindi niya yung kayang iwan na lang nang hindi nagbibigay ng kahit ano. Hinubad niya na rin yung long sleeves niya at sinabi na kaya gagawin na daw nila ni Andy yon ngayon. Hindi niya pa daw yun nagagawa dati kaya hindi niya alam yung gagawin, pero baka mabigay niya na yung unlock na kinakailangan ni Andy upang mamatay. Tawang-tawa naman si Shen sa mga pangyayari at sinabi na hindi ba ay kahapon lang sila ni Andy nagkakilala kung saan nairita si Fuko. Nagsorry naman dito si Shen pero grabe talaga silang dalawa. Kapag pinaghiwalay mo daw ay parang isa iyong capital offense. Napag-decisionan ni Shen na ganito na lang yung gagawin nila. Ipapadala niya daw silang dalawa na labanan ng isang miyembro nila bukod sa kanya at kung manalo sila doon ay magbibigay siya ng magandang rekomendasyon sa kanila. In 3 days, on August 5 at Lake Baikal in Russia,
Isa daw sa kanilang miyembro ay iimbestigahan ng isang UMA sa area na yun. Patayin daw nila yung union member na magpapakita doon at matapos yun ay okay na sila. Nakasuot daw yun ng red necktie at isang emblem. Pero syempre daw ay meron ding mga taong hahantingin sila along the way. Matapos yun ipaliwanag ay bago umalis si Shen, sinabi nito na inaasahan niyang makita silang dalawa sa round table soon. Napakomento si Fuko na hinayaan na sila ni Shen kung saan sinabi ni Andy na oo, salamat sa kanyang deviant behavior. Nagulat naman dito si Fuko at sinubukang magpaliwanag. Nilapitan siya ni Andy at sinabi na hindi siya scummy enough para yugyugin ng isang babae dahil lang siya'y desperado. Kaya kung gagawin daw ulit yun ni Fuko ay magsisisi siya. Takot naman na nag-okay doon si Fuko. Matapos yun, agad na kumilos si Andy at sinabi na wala na silang panahon para magsiyang ng oras. Nung tinanong ni Fuko na paano sila makakapunta ng Russia wala siyang passport, piniliwanag ni Andy na masyadong delikado ang public transportation at pupunta daw sila doon gamit ang paraan niya. Una daw ay gagawa sila ng trucks hanggang Niigata. Tapos ay sasakay sila sa kanyang yacht at ibubuk yun sa Russian port Vladivostok at doon kikitain niya daw yung dati niyang war buddies para tulungan sila. Tapos hihintayin na lang nila sa lake yung target at doon napapatayin. Sa uli, tinanong ni Andy si Fuko kung ilang taon na ito at sumagot naman si Fuko ng 18. Kaya sinabi ni Andy na legal na siya doon kaya iinom daw sila ng marami matapos ang kanilang mission. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, anong klaseng negation kaya talaga yung kay Shen? Yung mga kalaban kaya nila sa Russia ano yung negation? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutan mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mo mapanood ang lahat ng mga anime series na nare-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?